Hello everyone! For today's mini vlog, itutur nga tayo ng aking fur body dito sa aking bedroom kung saan nagpaplano akong mag-set up ng aking mga succulents. So as you can see, I have empty ceramic pots dito. So minove ko sila dito kasi I wanted to check and see if ano yung magiging itsura just in case dito nga tayo maglagay ng aking mga succulents. So ito yung mga ceramic pots na hindi pa rin natin natataniman, and yung price ranges nila is from parang 14 pesos to 35 pesos depende sa klase, and mukha naman siyang maganda dito sa area na ito. And if siguro maglalagay tayo ng mga ganyang sizes dito sa aking parang small space sa my window area, probably mga 100 pieces of succulents ang pwede natin siyang ilagay dyan. Pero ang worried ko kasi is this one is a bedroom, and syempre kino-consider ko din na kumbaga paggabi we will be breathing yung mga potting mixes, mga fertilizers na nanggagaling nga dyan sa mga succulents natin. So advisable ba na maglagay tayo dito sa ating bedroom? I'm talking about 100 pieces of succulents or not. So that's all for today. Thank you guys for watching, and I will see you in our next mini vlogs. Hello everyone! For today's mini vlog, gusto kong ipakita sa inyo yung ating growing succulent collection. So as of today, ayan, unti-unti nang napupuno itong ating succulent rack ng mga succulents, and ito na nga, nilagay ko na rin dito yung mga newly potted nating mga succulents. So bali itong rack na to parang 3 layers siya. Ayan, ganyan yung kanyang itsura, although until now hindi ko pa rin talaga siya completely natatanim kasi nga sobrang mahirap na makahanap ng appropriate na ceramic pot. So gusto ko kasi iba-ibang ceramic pots yung bibilhin natin, kaya talagang pinipili kong mabuti kung ano yung mga ceramic pots na binibili natin. Although pag succulents, sobrang daming succulents pa dito na hindi na re-repot, and probably in the next coming days or weeks to come, i-re-repot ko din silang lahat. And also pala, since very limited ang ating space dito, I actually bought parang 4 or 5 layer na rack. Ayan siya. So kumbaga perfect siya dito sa balcony area na yan. And yun nga lang, hindi pa siya dumarating until now because of the holiday. Pero pag dumating siya, dito ko siya ilalagay para itong area na to talagang buong-buo siya or punong-puno siya ng succulents. That's all for today. Thank you guys for watching, and I'll see you in our next mini vlog. Hello everyone! For today's mini vlog, I would like to give you an update of our frosted succulents. So after 2 months or about 2 months time, ito na nga ang nangyari sa kanila. So ito yung mga succulents na nilabas natin before, nung time na hindi pa natin alam na talagang ma-frost yung ating mga succulents. Pag nilabas nga natin sila, wherein the temperature here is nagbibelow 0. So akala ko may stress sila, mas lalo silang gaganda, but then in just 24 hours nung pinasok ko sila, slowly na silang naging mushy, and eventually ayan na nga, nag-start na silang mamatay, even yung ating Haworthia Cooper. So luckily 3 lang yung succulents na nilabas natin before, and the rest of my other succulents na nandito sa ating balcony are all doing great naman this winter season. So kahit na nasa parang above 1 degrees yung temperature dito sa balcony, hindi sila na frost as compared doon sa labas na talagang below 0 yung temperature. Ayan. So itong mga ito, kahit naka-air dry lang sila, buhay na buhay pa din sila. Kaya that's actually something na I learned before. Kaya I will never plant yung mga succulents natin outdoors, especially pag winter. So that's all for today. Thank you guys for watching, and I'll see you in our next mini vlogs. Hello everyone! For today's mini vlog, I would like to show to you yung ating bagong succulent soil mix. So dito sa China, syempre wala na tayong Alnos Compose. Yun yung ginagamit natin before sa Pilipinas. Kaya I decided to buy some gardening mix dito nga. So sobrang mura nitong succulent na to, and it's only parang 75 pesos yung 8 kilograms na parang bag. And may mga white siyang ganyan. Originally akala ko para siyang pumice stones, pero
sobrang lambot niya lang. Ayan, makikita ninyo, diba, pwede natin siyang pisain. And I wonder kung ano nga ba ito. So, I'm thinking of perlite, pero honestly, I've never seen a perlite before. Kaya, I'm not really sure if this is a perlite or if it's a fertilizer or kung ano man siya. Pero ganyan talaga siya, guys. Ayan, oh. Talagang mabilis siyang madurog pag pinisil nga natin siyang ganyan. But itong bagong succulent soil mix na nabili natin, sobrang ganda niya, and I think I will be using this to all of my succulents. That's all for today. Thank you guys for watching, and I'll see you in our next mini vlogs. Hello everyone! For today's mini vlog, samahan ninyo ako na i-check yung ating mga succulents kasi earlier nagkaroon nga ng snow, and immediately after my work, dumiretso na nga ako agad sa aking apartment to check on our succulents. So ganito yung itsura ng snow. Syempre kahit na malamig, talagang ini-enjoy natin kasi wala namang ganito sa Pilipinas. So pagpasok natin ng ating apartment, ito, ganito lang yung simple na setup natin here, and sa pinakadulo, dito nga sa balcony area, dito ko nilagay yung ating mga succulents. So, ang temperature sa labas is below 0, pero dito sa loob ng balcony area, nasa around parang 10 degrees yung temperature, and doon sa main apartment ko nasa 25 degrees. So, kumbaga walang heater sa area na ito, pero kahit na walang heater, yung mga succulents naman natin dito ay doing well. So, makikita ninyo talagang all white sa labas, pero yung ating mga succulents ay buhay na buhay sila dito sa ating balcony area. So as long as hindi mag-below 0 dito sa ating balcony area, hindi ma-frost yung ating mga succulents and hindi sila mamamatay. Kaya I always check itong ating balcony area, especially yung kanyang temperature, just to make sure na hindi mamatay yung ating mga succulents. That's all for today, and I'll see you in our next mini vlogs. Hello everyone! For today's mini vlog, gusto kong ipakita sa inyo yung bago nating biling succulent rack. So, ganyan yung kanyang itsura. It's really perfect dito nga sa ating windowsill area, especially na nagtitipid nga tayo ng space. So, ganito yung itsura niya pag gabi. And sa daytime naman, it would actually look into something like this. So, ngayon medyo makulimlim kaya wala masyadong araw. Pero pag sunny, yung ating panahon, talagang masisikatan lahat ng ating mga succulents from the first layer until dito nga sa pinakataas na layer. Ayan. So, I'm really happy and satisfied with this purchase, and I think I will be buying more of this kasi kumbaga nag-trial lang muna ako if maganda or hindi. Pero since maganda siya, I will be buying siguro another 3 of this succulent rack. So if you wanted to watch the full video, you can just visit our YouTube channel for the full video nga. So that's all for today. Thank you guys for watching, and I'll see you in our next mini vlogs. Hello everyone! For today's mini vlog, we will be showing to you the succulents na ipapamigay natin for the month of February. So in this batch, we have the Echeveria Red Dragon Queen. Meron din tayong Echeveria Variegated Infant, Echeveria Kisses, Mademoiselle, Murasaki, at saka Missing You. So we have a total of 6 different kinds of succulents. So may mga malalaking sizes, and yung mga iba sa kanila are parang regular sizes. So as of today, wala pa tayong kumbaga general mechanics kung paano sumali dito sa ating pag-giveaway, but definitely you have to be posted nga doon sa ating YouTube channel kasi lahat ng ating pa-succulent giveaways are sponsored ng ating YouTube channel. So it's only exclusively for our YouTube subscribers. But hopefully next time, pati na rin dito sa ating Facebook page, pwede tayong pumili ng mga winner. But for now, isang winner lang muna for the month of February. Ayan. So, if you're also interested in succulents, especially yung ating journey dito sa China, as we try to grow our collection here, please do subscribe our YouTube channel. So, that's all for today. Thank you guys for watching, and I'll see you in our next mini vlogs.